Matis. Baliw na yata. Hindi ba sinabi ko na, busy ako at wala akong oras? Ano bang problema mo? Shenmo. Ako ito. Hindi ba ito ang dating sikat at isnaberang ganda sa school? Na si Suxia. Na hinabol-habol ng marami noon. Dati ay kinasusuklaman ako ng mga kaklase ko dahil mahirap ako. Nilayuan ako. At minaliit. Tanging si Suxia lang ang hindi. Nakita ko ang balita sa group chat. Na nagbebenta ka raw ng kamatis ngayon. Interesado ka rin ba sa pagbebenta ng gulay? Ganito kasi iyon. May koneksyon ako. Para matulungan kang ibenta ang iba. Kung mayroon kang sobrang hindi maibenta. Pwede tayong mag-usap. Ano ang ibig niyang sabihin? Shenmo, huwag mong mamasama. Hindi sa naaawa ako sa iyo. O kung ano paman. Ganito kasi iyon. Mayroon akong tito. Siya ang boss ng hotel. Yung dating supplier niya ay laging hindi sariwang gulay ang binibigay. Kaya ngayon, namomroblema siya sa pagpapalit ng supplier. Sa tingin ko, maganda ang mga kamatis mo at makikinabang ang parehong panig. Mukhang seryoso siya sa negosyo at gusto niya ring tulungan ang tito niya. Sa bagay, kabayaran na rin ito sa kabutihan niya noon. Gamit ang gulay ng lingkuan, mas mapapaganda ang negosyo ng hotel ng tito niya. CJ, pupunta ako sa palengke ng Tuanyuan sa Makalawa para magbenta. Kung interesado ka, puntahan mo na lang ako doon. Siguradong pupunta ako. Mas mahal ang mga bagay na bihira. Habang kumukonti, mas mahirap bilhin. Mas nagmamahal ang presyo. Makakatulong din ito para hindi mapansin. At maitago ang sikreto ng aking lingkuan. Hindi na pwedeng magtanim pa ng maraming kamatis. Ano naman kaya ang magandang itanim sunod? Alam ko na. Meron dito. Yung misteryosong nagtitinda ng gulay. Hindi kaya gawa-gawa lang. Ng hotel ng Pamilya Su. Kahit nagawa-gawa lang. Ng hotel ng Pamilya Su ang gimmick na ito. Nandito na rin lang tayo. Kailangan nating alamin ang totoo. Kung talagang nanloloko ang hotel ng Pamilya Su, basta makahanap tayo ng ebidensya para ibunyag sila. Ang negosyo nila ay babagsak din. Ate, tingnan mo. Nandoon ang misteryosong nagtitinda ng gulay. Nandoon ang misteryosong nagtitinda ng gulay. Shenmo. Yuking. Ang daming nagtitinda ng gulay dyan. Kahit sino ay pwedeng maging misteryosong nagtitinda. Pero imposibleng si Shenmo iyon. Pero, hindi ba nasa probinsya rin siya? Siguradong hindi na niya kaya ang buhay doon. Nabalitaan niyang pupunta tayo rito ngayon. Kaya sinadya niyang maghintay dito sa atin. Tama nga ang hinala ko. Kilala ko ang ugali niya. Hindi magtatagal. Susuko rin siya. Kahit ano paman. Kapatid pa rin natin siya. Basta aminin lang niya ang mali niya. Iuwi natin siya. Hindi natin hahayaang pagtawanan ng ibang tao ang pamilya Shen. Shenmo, pinahirapan ko pa ang sarili ko para ipatapon ka. Bakit sila nandito? Dahil ba pumatok ang negosyo ng hotel ng pamilya Su kamakailan? Kaya hindi mapakali ang pamilya Shen. 50 ang isang pipino. Ilan ang kukunin nyo? Shenmo, anong ibig sabihin nito? Hindi ba bibili kayo ng pipino? Bibili ng ano? Sinong bibili ng bulok mong paninda? Huwag ka nang magkunwari. Siguradong alam mo, napupunta kami ni ate sa Tuanyuan Market. Kaya sinadya mong magpahuli rito sa amin. Shenmo, sinabi na ni ate, basta aminin mo lang ang mali mo. Papayagan ka pa naming bumalik sa pamilya Shen. Si Shenmo ay miyembro ng pamilya Shen. Hindi kaya. Si Shenmo ay ang anak na nahanap ng pamilya Shen. 5 taon na ang nakararaan. Tama. Shenmo, basta payag kang humingi ng tawad kay Shenyu. At ipangakong hindi mo naawayin si Shenyu. Papayagan kitang umuwi. Umuwi para hintayin kayong magkampihan. Nasunugin ako hanggang gulo. Nasa akin na ang lingkuan ngayon. Magandang kinabukasan ang naghihintay sa akin. Tanga lang ang sasama sa inyo pa uwi. Pero, totoo ba ang sinasabi nyo? Kung aaminin ko ang mali ko, talaga bang papayagan nyo akong umuwi? Siyempre, totoo. Hindi ka lolokohin ni ate. Kung ganoon, gagawin ko ang gusto nyo. Shenyu. Ru. Ate Ruyan. Ang sakit. Shenmo, nababaliw ka na ba?
Bakit mo sinaktan si Shenyu? Shenyu, ayos ka lang ba? Hindi ba panay ang sabi niyo? Na inaapi ko siya, na aminin ko ang mali ko. Pwes kailangan ko talagang panindigan ang paratang na iyon. Kung hindi ay para saan pa ang paghingi ko ng tawad. Shenmo, sobra mo akong dinismaya. Akala ko kapag dinala ka sa probinsya ng ilang araw, ay magsisisi ka. Hindi ko akalain na ganyan ka pa rin. Kung ako ang tatanungin, masyado na siyang nagtagal sa probinsya. Nasanay na siya sa hirap, kahit pabalikin pa siya sa pamilya Shen. Hindi na mababago ang kapalaran niya bilang isang mahirap na magsasaka. Shenmo, tutal gustong-gusto mo ang pagtatanim. Diyan ka na lang sa putikan. Habang buhay, sabihin ni Shenyu, pinaniniwalaan niyo agad. Kahit ilang beses akong magpaliwanag, pinaniwalaan niyo ba ako kahit minsan? Shenmo, ang ibig mo bang sabihin, ay kusa na lang nahulog si Shenyu, at sinasadya kanyang pagbintangan. Bata pa lang ay kasama na namin siya. Alam namin ang ugali niya. Sa tingin mo ba hindi namin siya kilala? Ikaw, mahigit 10 taong nawala. Nakuha mo na ang masamang ugali ng mga nasa ibaba. Ang ibig sabihin ba ni ate, ay masama ang ugali ko? So kahit ano palang gawin ko, ay tama lang. So kahit ano palang gawin ko, ay tama lang. Hoy, huwag kang gumawa ng gulo. Ate mo pa rin ako. Ano namang gagawin ko? Pinagbabayad ko lang naman kayo. Ek, may batas naman tayong sinusunod. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Wala ka talagang mararating. Nakakahiya na naging kapatid kita. Hindi naman nakakabusog ang hiya. Scan ba o cash? Heto. Shenmo, marunong ka lang magtanim ng ilang pirasong pipino. Ano namang ipinagmamalaki mo? Ang gulay mo ay hanggang dito lang sa bulok na palengke. Kapag nahanap na namin yung misteryosong nagtitinda ng gulay at nakuha ang exclusive rights sa kanya, ang negosyo ng hotel ng pamilya Shen ay lalong lalago. Sa oras na iyon, huwag kang babalik para magmakaawa sa amin. Yung misteryosong nagtitinda ng gulay. Tama, yung kamakailan lang na nagsupply ng kamatis sa hotel ng pamilya Su. Ang gulay niya ay hamak na mas maganda sa tinda mo. Yung nagbenta ng kamatis sa hotel ng pamilya Su. Hindi ba ako iyon? Nga kuya. Sabi ni Papa, magbabayad siya ng malaki. Makuha lang ang exclusive rights. Mula sa tindero na iyon, kapag nagawa ko iyon, ipapamahala na sa akin ni Papa ang hotel ng pamilya Shen. Kung sana nandito ka kuya. Kung nandito ka lang sana, malay mo, sa iyo ipapamahala ni Papa ang hotel. Hay naku. Sayang. Bakit? Nagsisisi ka na ngayon. Kaso huli na ang lahat. Kahit bumalik ka pa ngayon, hindi ipapahawak ni Papa ang hotel sa isang tulad mong walang kwenta. Nanghihinayang lang ako. Dahil hindi matutupad ang pangarap nyo. Oh, iho. May kamatis ka pa ba ngayon? Yung dati pa rin. Kukunin ko na lahat. Si Manager Wang ng hotel ng pamilya Su. Ikaw ang nagsusupply ng kamatis sa hotel ng pamilya Su. Ako nga po. Walang iba kundi ako. Ano? Paanong nangyari ito? Ang misteryosong nagtitinda ng gulay ay si Shenmo, Tito Wang. Ang kamatis na binili ni Tito Wang ay galing kay Shenmo. Pero hindi ko akalaing ang kamatis na binili ni Tito Wang ay sa iyo pala galing lahat. Magkakilala pala ang binibini at si kapatid na Shen. Nagkataon nga naman, ang sadya ko rito ngayon ay pinapapunta ako ng chairman para kausapin si kapatid na Shen tungkol sa long-term partnership. Mukhang ang balak kong tulungan kang magtinda ay hindi na kailangan. Kung ganoon, Shenmo, payag ka bang maging long-term vegetable supplier ng hotel ng pamilya Su? Kahit anong gulay pa ang itanim mo. Kahit magkano pa, sasagutin lahat ng hotel namin. Nga, kapatid na Shen, ay hindi, Ginoong Shen. Basta pumayag ka. Mula ngayon, ikaw ay magiging Supreme Sai member ng hotel ng pamilya Su. Kunin mo ang card na ito. Simula ngayon sa hotel ng pamilya Su, ay pwede kang kumain kahit anong gusto mo. Gusto ko. Ang mga kamatis na ito. Gusto ko silang lahat. Gusto ko silang lahat. Hoy maliit na kapatid. Hindi ko akalain na magiging isang bihasang grower. Hindi ko pa nasusubukan. Napakasarap na kamatis. Ako ay mula sa Yuncheng 5-star hotel. Ha, ang Grand Hotel ni Su. Manager, ito ang aking business card. Iyong kamatis. Gusto ko silang lahat. Magkano ang natitira mo?
Ang hotel ni Su. Hindi yan Shen's Hotel. Nemesis. Kung ibebenta ko ang mga gulay sa pamilya Su, ninakaw nila ang negosyo ng pamilya Shen. Magagalit sila. Ako. 3 mo ng lupa. 2 mo ng lupa. Malamang may isa pa. 2,000 katays. Mabuti. Ako na ang bahala sa lahat ng ito. Kakalkulahin ko ito bilang 2,000 jin. 4 na... Nasabi ko na. Masyado akong abala para magkaroon ng oras. Ano bang problema mo? Katahimikan. Ako ito. Hindi ito galing sa school namin dati. Si Susia ba, ang maaliwalas na kagandahan ng paaralan. Ilang tao ang humabol sa kanya noon. Paano siya biglang? Bigyan mo ako nito. Isang mahirap at inaipang magsasaka ang tumatawag sa telepono. Takbo. Oh, katahimikan. Narinig ko. Patay na ang mga magulang mo. Isa na lang ang natitira sa bahay. Lolo na hindi makagalaw. Ha. Isang matandang mahirap. Ha. Kasama ang isang batang walang pera. Sabi mo ikaw, bakit ako makikipag-date kay Sushawa? Magkaibigan kayo. Binabalaan kita. Lumayo ka sa akin mula ngayon. Huwag mo na akong makitang muli. Alam mo ba, kanina nakikipagkaibigan si tatay. Kalayaan ni tatay. Umalis ka sa daan ko. Ouch. Maglakas loob na kumilos. Pagbigyan mo ako. Mababa ang tingin sa akin ng mga kaklase ko noon dahil mahirap ako. Ihiwalay mo ako. Mababa ang tingin sa akin. Tanging si Susia. Nakita ko ang message sa grupo. Nagtitinda ka ngayon ng kamatis. Tama ba? Interesado ka rin bang magbenta ng gulay? Tama yan. May channel ako. Tulungan kang magbenta ng isang bahagi. Kung may surplus ka na hindi mo maibebenta. Tayo. Maaari nating pag-usapan ito. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Huwag mong intindihin ang pananahimik ko. Hindi kita naawa. O ano? Oh, ganun ba? May tiyuhin ako. Siya ang may-ari ng hotel. Mga dati niyang supplier. Ang mga gulay na ibinigay ay hindi sariwa. Siya na ngayon. Sa proseso ng pagpapalit ng mga supplier. At nakakaramdam ng sama ng loob. Sa tingin ko, ang sarap ng mga kamatis mo. Sa tingin ko posible na magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo. Mukhang sincere siya. Gustong magsimula ng negosyo. Gusto niya talagang tulungan ang kanyang tiyuhin. Iyon lang. Isaalang-alang ang pagganti nito sa isang pabor na ginawa niya para sa akin noon. Paggamit ng mga gulay na lingkwan. Hayaan ang hotel ng kanyang tiyuhin. Mas maganda ang negosyo. Ayos lang yan. Magtitinda ako ng mga gulay sa reunion na sariling kamay na itinaboy ang sariling laman. Malapit na kamag-anak. Shen Yu. Napaka-disappointing namin sa iyo. Talagang sobrang nabigo kami. Umalis ka. Lumayas ka sa harap ko. Mula sa araw na ito, kami sa pamilya Shen ay walang anak na katulad mo. Umalis. Dad, Mom, nagkamali ako. Mom, hindi ba't kayo ang pinakamahal sa akin? Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Sa totoo lang, hindi na babalik si Shenmo. Kayo ba? Ayaw niyo na ba ako? Hindi. Sa totoo lang, dati, hindi niyo rin pinansin si Shenmo. Hindi na siya babalik. Ano naman ang magagawa nito? Walang kwenta. Shen Yu, tao ba ang sinasabi mo? Xiao Mo, siya ang tunay na anak ng mga magulang. Siya ang aming tunay na kapatid. Pati ikaw ay nagsasabi. Wala kaming pakialam kay Shenmo. Hindi nakakapagtaka na sinabi niya. Mas mabuti pang hindi ko na siya isinilang. Kami pretty. Kahit ang mga magulang ni Shenmo ay nagmamakaawa na sa iyo. Wala ka bang kahit kaunting awa? Ano? Wala ka bang? Kahit kaunting damdamin para sa amin. Noong pinilit niyo akong magpatira pa kay Shenyu. Noong nagsorry ako. Nagkaroon ba kayo ng kahit kaunting awa sa akin? Paulit-ulit ko nang ipinaliwanag sa inyo. Sinabi kong hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya nasaktan. Naniwala ba kayo sa akin kahit isang beses? Kahit isang beses lang. Itinuring niyo akong parang basura na itinapon sa labas ng Shen family. Pinabayaan akong bahala na sa sarili kong kapalaran. Naisip niyo ba na tayo rin ay kadugo? Mayroon ba kayong kahit kaunting pag-aalala para sa akin? Ngayon, nagsasalita kayo sa akin tungkol sa damdamin. Nagsasalita ng moralidad. Karapat-dapat ba kayo? Si Xiao Mo, sinasabi ng ate na ito, para din sa ikabubuti mo. Gusto lang naming makuha ka. Bumalik sa bahay kasama namin. Isang pamilya tayo. Hindi ba maganda ang magkakasama? Naalala ng ate mo ang dati mo. Hindi ba gusto mong makisama sa amin? Huwag mo nang banggitin ang nakaraan sa akin. Si Shen Yuran. Ang buong pamilya Shen. Ang pinakaayaw ko ay ikaw. Ako si Xiao Mo, ikaw. Lagi kang ganito. Nagmamalaki na parang mataas ang tingin. Sinasabi na para sa ikabubuti ko. Nag-iisip para sa akin. Pero bawat salita na sinasabi mo, bawat bagay na ginagawa mo, ay parang kutsilyo. Tumpak na tumutusok sa pinakamasakit na bahagi ko.
Ginagamit mo ang para sa ikabubuti ko bilang tabing ng kahihiyan. Suntok, patayin mo siya para sa akin. Patayin mo siya para sa akin.